Pwede bang baso na lang ang gamitin sa halip ng kristal na baso? Parehong-pareho naman ang itsura. Bababa ng 70% ang gastos. Kailangan ba talagang balahibo ng phoenix ang damit na ito? Pwede na siguro ang balahibo ng manok. Ang atay ng dragon at utak ng phoenix. Ganito lang kaliit. Hindi ito sasapat para mabusog. Gastos para sa pag-aayos ng sayawan sa piging. 900 at 99 na gintong rosas. Saan? Wala akong makita eh. Ang pera ko. Ginamit ni Jade Emperor ang piging ng mga peach ng immortality para bigyan ng bulaklak si Fairy Snowplume. Tumahimik ka na lang, munting Diyos ng yaman. Nalilito po kayo, Your Majesty. Si Fairy Snowplume ay isang puno ng plume na naging diwata sa loob ng 10,000 taon. Alam niyo po, ang mga puno ay walang kakayahang umunawa ng pag-ibig. Malinaw na ito ay isang negosyong palugi. Ikaf. Bumaba ka agad sa mortal na mundo para magdusa. Magdusa ka dahil sa pagdagat mo ng mga peach blossom sa akin. At ang kapuriputan mo. Ang pamilya Shen ay isang kilalang mayamang angkan sa Jiangcheng. Ngayong ikakasal ka na, dapat kang maging maingat sa iyong mga salita at kilos. Huwag mong ikahiya ang pamilya Shen. Ang pamilya Shen. Saan ako dinala ni Jade Emperor? Ang orihinal na katauhan ni Qian Duoduo ay isang ulila mula sa probinsya. Nakapag-asawa sa mayamang angkan dahil sa kasunduan ng kanilang mga ninuno. Ngunit hindi siya pinahalagahan ng biyanan. At sa huli ay pinatay ng babaeng manloloko na si Wan Qing. Grabe ka naman, Jade Emperor. Ang bigat ng parusa mo. Hindi ito pagdurusa, kundi pagdanas ng impyerno mismo. Anong kinukulit mo diyan? Makinig ka. Magkasintahan dati si Wan Qing at ang kuya ko. Kung hindi lang pinilit ni Lola, napakasalan ka. Zila nazanan kayon. Ngayon nasa abroad ang mga magulang ni Wan Qing. Kaya pansamantalang nakatira siya rito. Huwag kang magkakamali. Marami talaga kaming utang na loob kay Wan Qing. Kaya dapat mong pagbigyan siya. Bilang kabayaran. Sige po, Mama. Ngayon may panahon ka pang magsermon sa akin. Pag nalugi na ang pamilya Shen, ang maganda kong biyanan at simpleng hipag ay magsasayaw sa gabi para bayaran ang utang. Piso kada sayaw. Para sa 800 milyon, kailangan nilang sumayaw ng 1,250 araw. O 35 taon. Nakakalungkot talaga ang moralidad na yun. Ito ba'y pagbaluktot ng pagkatao? 35 taong serbisyo, diretso sa nightclub. Matanda na ang biyanan, nakikipag-agawan pa sa C-position sa mga bata. Anong sinasabi mo? Hindi naman siya nagsalita. Paano natin narinig? Wan Qing. Wan Qing, saan ka pupunta? Tita. Yamang nakabalik na si Duo-Duo. Alis na ako. Kung ako'y patuloy na mananatiling dayuhan dito, baka hindi na maginhawa ang pakiramdam ng kapatid. Magandang diskarte ang pag-urong para sumulong. Nagdrama pero ako ang pinagbibintangan. Kunwari may dalang maleta pero walang laman, talagang ayaw umalis. Bakit pagbalik niya, agad siyang nanira kay Ate Wan Qing? Ano ka ba? Nagsasabi ka na naman ng kung ano. Ang malita ni Wan Qing. Paano naman pwedeng walang laman? Wawalang laman talaga. Wan Qing. Dayuhan ka, anong pinagtatawa mo? Kilala ko ang ugali ni Ate Wan Qing. Siguradong hindi lang siya nakapag-ayos. At Wan Qing, huwag kang alis. Ang dapat umalis ay si Qian Duoduo. Tita. Ahaw, sa mga taong ito sa pamilya Shen. Maliban sa maletang ito, lahat ng iba pa, ay binili ninyo para sa akin. Wala akong mukhang dadalhin kahit piso. Ng pamilya Shen. Tita, huwag mong sisihin si Duo-Duo. Duo-Duo, alis na ako. Hindi na kita abalahin. Tama ka, dahil desidido ka nang umalis. Hindi na kita pipigilan. Mag-ingat ka sa biyahe. Malamig na ang panahon, dala mo ba ang sapat na damit? Naku, ang memorya ko, wala ka namang madadala. Sige, ingat sa biyahe. Qian Duoduo, paano mo kinakausap si Ate Wan Qing? Si Ate Wan Qing, sa loob ng maraming taon sa pamilya namin. Itinuring na namin siyang kapamilya. Anong karapatan mong paalisin siya? Wala akong ganon ng intensyon Ang taray, talagang hindi mo kayang awayin ang isang taong in love. Kaya si Wan Qing, dahil hindi siya napangasawa ng panganay na Shen, ako na lang na matagal na. Umibig sa kanya ang naging kapamilya. 18 taong gulang pa lang siya. Alam niyang may gusto ako kay Ate Wan Qing?
Ikaw ba ang nagsabi? Kung ganito ang sinasabi, ang sanggol sa tiyan ni Wan King ngayon ay kay Kuya. Yunhao ay kawat. Nanay, walang ganon. Hindi piyaan ka ako nakakayoka. Paano mangyayari yon? Ay hindi Shen Yunhao. Nung gabi ng inuman, lasing na siya. Baka naman sa asawa ko, pero yung tao niyang walking hit. Puro gihe at financial report lang ang iniisip. Hindi naman pwedeng sa isip lang na buntis. Nanay. Kagabi, nakita kong nagsusuka si At Wan King. Baka totoo ngang buntis siya. Dodo. Wala na ako. Alagaan mo si tita at ang pamilya Shen para sa akin. Ang higpit ng yakap mo, para bang ayaw mong hindi ko malaman. Naglagay ka ng something sa bulsa ko, susunod na ba dyan? Iyakan na nawawala ang bracelet, tapos mahuli akong may dala. At sasabihin magnanakaw ako. Kahit hindi gusto ni At Wan King si Dodo, hindi niya gagawin yun. Tita, yung family heirloom bracelet ka hindi ito. At Wan King, Totoo pala sinabi niya. ang bait mo naman. Una pa lang nagkikita tayo, sekretong binigyan mo ako ng ganito kalaking regalo. Ito ay isa 0 karat na top quality white diamond. Kung ganyan ang sincerity mo, ako na ang mag-adjust para tanggapin. Next time, wag mo na ulit gawin ha. Nanay, bracelet nga ni Ate Wan King. Parang fortune teller SI8. Ganon talaga katuzo si Wan King. Kung sabi niyang magbabangkarot ako, baka tuturin, Dodo, basta masaya ka. Ito na lang, regalo ko sa iyo bilang pasalubong. Esan, Tita, si Yunhao. Alis na ako. Ate Wan King, hindi ka pwedeng umalis. Nanay, kung kayang ibigay ni Ate Wan King ang napakamahal na bracelet, kay Kian Duo. Hindi totoo yung sinabi niya. Simula pagdating mo gulo ang buong bahay. Ano ba talaga ang plano Montag? wala akong ginawa, siya mismo ang nagbigay sa akin. Itong tangang to patuloy na nagtatanggol sa kanya pagdating ng araw. Itong innocent na college boy, ihatid ng minamahal. Sa kama ng 60 anyos na sugar mommy para lang maubos. Sa huli hindi makakilos ng maayos, mawawalan pa ng kontrol sa pag-ihi. Kian Duo, ikaf. Mrs., handa na ang pagkain. Sige na, tigilan na ang away. Wan King, kumain ka na rin dito. Ano man ang problema, pag-usapan natin pagkatapos kumain. Unang araw sa lupa, nakakuha agad ng 1 milyon ang sarap. Bonso, hindi kita patatawarin. Ito ang aking asawang boss, gwapo at mayaman. At isa pang dalisay na binata. Ganito ba kasarap hawakan ang mga pektora ng isang boss? Sino ang nagsasalita? Hello, asawa, tawagin mo na lang akong Duo. Ito ang babaeng ipinare sa akin ni Lola. Kanina ang kanyang iniisip, pero paano niya nalaman na birhen ako? Okay lang. Okay ako, pero parang may problema ang isang tao. Ikaf. Tara na. Totoo nga, ang gwapo ng asawa kong ito na nakuha ko ng libre. Sayang, sa murang edad, binigyan siya ng mabagal na lason. Pagkaraan ng 1 taon, mabibigo na ang kanyang bato, pero pag wala na siya, ako ay magiging batang balo, malaya sa kayamanan. Parang langit ang buhay na ito. Ano? Nilason ako at may 1 taon na lang ako bago mamatay. Ang asawa mong ito, ngayon lang nagsasabi ng totoo. Kailangan mong ingatan ang iyong bato. Narinig mo rin? Oo. Nanay, naniniwala ka ba sa kanyang sinabi? Hindi lang tayo sinumpa. Sinabi pa niya may anak si Wan King. Hindi ba sinisira niya ang puri ng tao? Buntis si Wan King. Kanino? Ang ingay, ano ang nangyayari? Jingan, nakabalik ka na mula sa biyahe. Kumain ka na. Ako'y ang anak sa sinapupunan ni Wan King. Ay anak pala ng ama mo. Dodo. Pasensya na, sobrang excited lang ako, pasensya na. Akala ng pamilya Shen, gusto ni Wan King si Shen Tingin. Pero hindi nila alam, matagal na pala silang magkasama ng ama mo. Natulungan ang dalawang ito para planuhin ang industriya ng Shen. At ginawa nila ang lahat para hadlangan akong pumasok. Tapos sila pag-inasa Shen ay mapapasa sa kanya ang lahat ng ari-arian. Ikaw ba ang babaeng ipinakilala ni Lola para kay Tinyu? Tatay, ako si Kian Duo. Pagpasok mo sa aming pamilya ng Shen, dapat mong alalahanin ang iyong estado. Ang baho mong dala,
Kahihiyan ng pamilya namin ang nawawala. Opo, tatay. Matandang walang kwenta, wala kang karapatang husgahan ako. Isang lalaking nangarap lang maging mayaman. Dahil lang sa pagpapakasal sa mayaman, naging parte ka ng alta sosyedad. Ngayon, nagpapanggap ang amo. Pero itong si Wan King, grabe ang tapang para sa pera, kahit ano kakainin. Hindi pwede, tu. Ilang dekada ko nang kasama si Jingan. At si Wan King, pinagmasdan naming lumaki. Paano nila magagawa to? Miss Wan King, special kong niluto ito. Kain ka na marami. Tamang-tama para sa'yo ngayon. Mukhang pagod ka. Kailangan mong magpahinga. Salamat sa pag-alala, Tito. Parang pamilyar si Ate Wang ah. Ay, si Ate Wang pala ang kabit ng lolo mo. Grabe, patanda't bata, hindi pinapalampas. Talagang time management expert ang lolo mo. Bago umuwi, nakapag-date pa kay Ate Wang sa hotel. Ang mga marka kay Ate Wang halata na. Halos hindi na matakpan ng kwelyo. Ano? To? Bakit may ganito? Ma'am, bakit pa? Personal po ito. Nga, Mingshu. Single pa si Etvan. Normal lang na may privacy siya. Bakit mo siya pinahiya sa harap ng lahat? Paano na lang ang dignidad niya? Kailan ka naging may say sa usapan? Magpaliwanag ka o umalis ka na dito. Ma'am, ilang taon na akong naglilingkod sa inyo. Kilala nyo naman ang ugali ko. Bakit ngayon nyo ako? Ginak anito? Ako? Ikaw ang walang hiya. Ate Wang, yung sinabi Montag dati. Tungkol sa lalaking inalagaan mo sa ospital. Sorry, Emma. Nagiging kayo na. Maganda yan. Hindi mo kailangang mahiya. Oo, ziyan ka. Kasi sa edad namin. Baka pagsismisan lang kami kaya hindi ko sinabi. Malinaw na ang lahat. Ate Wang, mauna ka na. Mingsha, kain na tayo. May kakaiba talaga rito. Bakit ba ang sweet ni Wan King? Kay Ate Wang. Takot ba siyang umalis si Ate Wang? Wala bang tutulong sa kanya para maglagay ng gamot? Yan duo, tama na yan. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano dito. Xininhao, bantayan mo ang iyong ugali. Asawa siya ng kuya mo. Nagtatanggol pa sa asawa, ang galing talaga ng asawa mo sa lahat ng bagay. Sayang lang, masyadong magaling kaya naiingitan siya ng ama niya. At ng kabit na nagmamadaling pumalit, kaya siya binigyan ng gamot. Ako ay biktima ng ama at ni Wan King. Ang biyanan ko ay hindi na nagmamaneho ng kumpanya, ang mga kapatid ay bata pa. Ako na taga-probinsya, hindi makakagulo. Pag alis ni Shentinyo ang mga ari-arian, ay ibibigay na lang sa amang nasa prime of life. At sa kabit, Tulungan mo akong imbestigahan ang mga gamot na binili ng tatay ko sa nakaraang taon. Si Mingshu, may isang kliyente. Biglaan umuwi mula sa ibang bansa. Kailangan kong puntahan. Hindi pa tapos kumain. Anong kliyente? Yan na nagmamadali? Limited ang oras ng kliyente. Bihirang oportunidad. Kailangan kong ipakita ang aking sinseridad. Mingshu, huwag kang mag-alala. Pagkatapos kong makipagkita, babalik agad ako. Tita, may nakausap na rin akong kaibigan. Alis muna ako. ang dalawang yan nagmamadali. Takot bang mahuli ang kanilang kalokohan? Nanay, busog na ako. Aakyat na ako para ayusin ang kwarto. Nanay, sabi mo ba si tatay at si Wan King? Imposible. Tiyak na kasalanan ng babaeng yon. Tara, tingnan natin ang kwarto ng tatay mo. Gusto kong malaman kung totoo. Ang sinasabi niya o hindi. Nanay, lahat ng pwedeng pagtaguan, hinanap na natin. Wala tayong makita. Sabi ka unang gabi si Van King at si Tatay. Hindi ka naman ang ugali nila, si Kian Dodo lang. Ang nagpapagulo. Nanay, baka nainggit lang si Kian Dodo. Kay Wan Ching. Kaya ginagamit niya ang ganitong paraan para mapaalis siya. Nga, bigla na lang nagsasalita ng kung ano-ano. Anak, anong kalokohan? Para kaming tanga. Dito nagkakagulo. Kakadating lang, naglalaro na ng isip. Muntik na kaming maloko. Ang dami ninyo. Nanay, ano to? General cleaning? Kian Dodo, may mukha ka pa magsalita. Kung hindi dahil sa kalokohan mo, hindi namin gagawin. Ang kwarto na ganito.
Ano ba ang sinabi ko? Ang tanga kong biyanan, kung maghahanap ng ebidensya, dito ka pa naghahalongkat. Yung lalaking manyak at kabit, matagal nang naayos, hindi tama. Ang dalawang yan, ang lakas ng loob, naglakas loob pa sa hotel ng Shen family para magkantutan. Ma, mamayang hapon, pupunta ka ba sa hotel para mag-inspeksyon? Oo, tama ka diyan. Yun Hao Ziyi. Sumama kayong dalawa sa akin para mas maging pamilyar sa negosyo ng pamilya. Ma, naniniwala ka talaga sa kasinungalingan niya? Yunhao, sinabi na ng nanay mo, sumama ka na, huwag kang ang maingay. Ay, ang swerte naman. Ma, asawa, gusto ko rin sumama, isama mo naman ako. Naku, paano ko sila babalaan kasi itong drama ng paghuli sa kabit, ayokong mawala. Yung bagong Zalta na si Qian Duoduo. Matatalim ang dila, mahirap kalaban. Isang batang galing bundok. Anong magagawa niya? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Presidente Shen, si Presidente Gu ay kasalukuyang. Nag-usap sa isang napaka-importanteng kliyente, mahigpit niyang pinagbilinan, na walang dapat makagambala. Anong importanteng kliyente? Pati nanay ko hinaharang? Tama, kung ayaw mong magkaproblema, umalis ka na. Presidente Shen, huwag muntak naman akong pahirapan. Maliit lang akong empleyado, mahigpit talagang utos ni Presidente Gu. Pahirap? Tanong ko sa iyo, sino talaga ang nasa loob? Ito na, darating na ang climax. Anong ginagawa ninyo? Tita, Tingyue, bakit kayo nandito? Naaksidente ko pong nabuhusan ng tubig ang mga dokumento ni Tito. Inayos ka una po. Presidente Shen, si Presidente Gu ay kasalukuyang. Nag-usap sa isang napaka-importanteng kliyente. Bilis. Ate Van King, okay ka lang? Ma, mukhang misunderstanding lang. Huwag ka nang magalit. Qian Duo, tingnan mong mabuti. Wala namang kahiya-hiyang nangyayari dito. Bakit mo pinibintang si Ate Van King? Pero kung tama ang alala ko, si Ate Wan King may nakaset na meeting sa kaibigan niya. Bakit siya nandito sa hotel? Ano ba talaga ang nangyayari? Nganching, bakit ka nandito? Tita, ganito po kasi. Si Tito ay may meeting kay Ginoong Sidiwen para sa collaboration. May kaibigan ako na nakakilala kay Ginoong Sidiwen. Kaya hiniling ni Tito na ako ang magpakilala. Ay naku, oo Ming siya. Buti na lang wala pa si Ginong Sidiwen. At kaibigang One King, kung hindi kayo. Haha, sige na mauna na tayo. Sige na mauna na kami. Tingnan mo nandito lahat ang mga tasa. Paano ito magiging peke? Naglagay lang ng tasa. Ito si Shen Yunhao. Talagang hopeless na sa pag-ibig, wala ng pag-asa kung malaman niya. Ang pinapangarap niyang, Leslie Panty ni Ate Wan King, ay nakatago pa sa ilalim ng kumot, baka bigla siyang masiraan ng loob parang ihiti ko. Ano meron sa ilalim ng kumot? Hoy, Azava. Anong ginagawa mo Ginoong Sidiwen? Malapit na tayong dumating. Kung may sasabihin, sa bahay na lang natin pag-usapan. Uwi gujingan, ang kaba mo. Titingnan ko kung ano meron sa ilalim ng kumot na ito. Hala, Guying an ano ito. Ipaliwanag mo sa akin. ako. Asawa hindi ko alam, ito, manager. Ito, ano ba talaga nangyari? Director Shen, Director Gu, pasensya na, itong panty ay malamang naiwan ng nakaraang bisita. Nagkulang ang housekeeping, hindi na ibalik ng maayos ang mga beddings. Kasalanan ko ito. Kahit basic na pagkakamali na gagawa nyo, ha? Saan nyo dinala ang high standards ng hotel natin?
Buti na lang nalaman ni Ming siya. Paano kung ibang bisita ang nakakita? Ang reputasyon ng hotel natin. Hindi ba kayo ang sisiya nito? Oo, tama po kayo, Direktor Gu. Ayusin ko na ito. Ganon ba talaga? Naku, tignan Montag. Wanching ano pa ang hinihintay Montag. Dalhin mo na sa ospital. Ingat. Aray. Pag may problema nagtatago. Ang talino. Kaya pala naloloko niya ang pamilya Shen. Doktor, kamusta SI Wanching? Wala naman masyado, medyo emotional lang ang pasyente. Medyo mababa ang blood sugar, pagpahingahin lang. Yung bata is atian niya, okay lang ba? Bata. Sa medical report ng pasyente, hindi naman nakita ang pagbubuntis. Ako ang nagkamali sa'yo. Bujing An. Tuwing dala mo si Wan King. Dito sa pribadong ospital para sa prenatal check-up, siguradong matagal na. Nakaplano na sa doktor. Ano ang sinasabi mo? Tama na. Hindi pa sapat ang paninira mo kay Wan King. Ngayon pati biyenan mo dinadamay mo. Kakapasok mo lang sa pamilya namin. Hanap ka agad ng gulo. Gusto mo bang? Wasakin ang pamilya namin para maging masaya ka? Nanay, huwag muna kayong magalit. Isasama ko muna si Dodo para mag-usap. Pasok na kayo. At tingnan si Wan King. Tara na. Kakadating mo lang sa pamilya Shen. Bakit parang laging target mo? Si tatay at si Wan King, pati na yung mga. Walang basihang sinasabi mo. Ano ba talaga ang nangyayari? Wala naman akong sinabi, hindi ba kayo mismo ang nakadiscover? Naku po, may problema sa zodiac sign nitong boss. Dito pa talaga siya tumayo, malapit ng mabangga. Nang tumatakbong card at maging baldado. Sige na, dahil sa sobrang kahabagan sa kanya. Tutulungan ko na lang siya. Hanggang ngayon, sinusumpa mo pa rin ako. Ingat. So alam mo talaga ang mangyayari. Yung mga sinabi mo dati. Ay naku, mga kalokohan lang yun, mahal. Sobrang gusto lang kita kaya. Pag nakita kitang nasa peligro, bigla na lang sumulpot ang aking potential. Naku, ang sarap hawakan ng muscles mo. Ang tigas at permi, samantalahin ko na habang may oras. Para mahawakan. Hoy, Boss Shen Gudong, sa loob ng isang taon, bawat buwan ay bumibili ng Chinese medicine na may isologic acid. Ang matagal na pag-inom nito ay magdudulot ng kidney failure sa loob ng isang taon at hindi na ito may babalik pa. ano? Tama na naman ang hula niya. Van King, may nakaramdaman ka piabeng iba? Ikay na po ako, tita. Medyo gutom lang ako. Sige, bibili kami ng pagkain para sa'yo. Salamat po, tita. Bakit bigla silang pumunta ngayon? Hindi ko rin alam at alam din ni Shen Ming siya ang tungkol sa pagbubuntis mo. Ano? Napakahusay ng pagtatago nito. Paano nila nalaman? Tama na, hindi pa sapat ang pagpapakalat mo ng sismis kay Wan King. Ngayon dinadawit mo pa ang biyenan mo, kakasal mo lang sa aming pamilya. Ay naghahanap ka na ng gulo, gusto mo bang? Sirain ang aming pamilya para mapanatag ka. Kian duo-duo. Siyempre siya. Pagdating lang ng batang ito sa Shen family, inimbestigahan na niya kami ng husto. Kung hindi ko inayos na magtulungan ang doktor, lahat ng ito ay mabubunyag. Kian duo-duo, talagang walang mabuting may dudulot ang kanyang presensya. Mukhang kailangan naming bilisan ang pag-usad. Maagang isagawa ang plano. 3,672. 7,725. Naku, paano ba? Makakakuha ng mas maraming pera. Bago mabankrupt ang Shen family. Alaynan. Dodo, ano ba ginagawa mo? Naku, strategic reserve, awan ka sa ekonomiya kapag nagkukulang sa pera. Salamat sa akin.
Kulang siya sa pera. Ito ang aking supplementary card. Kung kailangan mo ng pera, gamitin mo. Pagdating ng pera, mas maganda ang tunog ng abacus. Kaysa sa isang card ng asawa. Huwag kang mag-alala asawa, mula ngayon kapag may kinain akong karne. Ikaw ang maghugas ng pinggan. Yang duo, binabalan kita. Huwag kang magpapakalat ng sismis tungkol kay Wan King. Kakadating mo lang sa pamilyang ito, maging maayos ka. Sige po mama. Naku itong tangang biyenan ko. Yung mag-asawang iyon, matagal nang nakikita ng palihim. Ngayon ay abala sa pagtitipon ng mga shares ng kumpanya, naghahanda para sa ko. Ikaw naman ay ginagamit lang. Okay lang biyenan kahit mabankrupt. Aalagaan kita, hindi kita hahayaang. Sumayaw at makipagpi dahil mabait ako. Tama na, huwag mo nang banggitin ang pagsasayaw. Ha mama, hindi ako nagsalita, baka nagkakamali ka. Huwag mong subukang lokohin ako. Kanina mo pa sinasabi na natitipon sila ng shares. Tingyuy hindi mo man lang pinagsasabihan. Pakinggan mo ang sinasabi niya. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Duo, may sasabihin pa kami ni Mama. Umakyat ka muna sa taas. Alaynan, Ma, pahinga ka muna. Umupo ka. Ma, kanina sa ospital. Narinig ko ang boses ni Duo. Sinasabi niyang matutulak ako ng kariton. Una, hindi rin ako naniniwala pero agad-agad. May lumabas na isang kariton na walang kontrol. Ibig mong sabihin, alam niya talaga ang mangyayari. Lanan. At ngayon, sinabi ni Duo na binibigyan ako ng gamot ni Papa. Agad kong pinacheck sa assistant ko at nalaman ko na talagang bumibili si Papa ng mga Chinese herbal medicine na nagdudulot ng kidney failure. Ma, ilang beses na nangyari ang mga hula ni Duo. Mas mabuting maghanda tayo. Maaga ka naming tinawag, may importante ba? Ngayon, si Duo at Duo ay kasal na. Ayon sa testamento ni Lola, ibibigay na ang kumpanya kay Tingyu. Ang pakikipagtulungan kay MR Jingan si Diwen. Ipagkatiwala na kay Tingyu. Hindi pwede. Tita, ang pakikipagtulungan kay MR si Diwen ay nasa critical na yugto kung papalitan ngayon ang tao. Baka magdulot ito ng hindi ka nais-nais na pagdududa. Tama si Mingsha. Ang pagbibigay ng kumpanya kay Tingyu ay hindi naman nagmamadali, mas mabuting tapusin muna ang proyekto bago gawin ang iba. Ang pakikipagtulungan na ito ay ang pinakamahalagang proyekto ng grupo sa susunod na 3 taon. Ayaw ninyong si Tingyu ang makipag-usap. Ay dahil takot kayong matapos ito at maayos na may pasa sa kanya. Si MR si Diwen, sa pakikipagtulungan sa Mingsheng Group, ay nakatingin sa kakayahan at sinseridad ng grupo hanggat pareho ito. Anong pagdududa ang meron? Pero kayong dalawa, napaka-tense ninyo. Ano ba ang kinatatakutan ninyo? syempre takot silang malaman ang mga kalokohan nila. Ang mag-asawang ito, hindi lang nila inililipat ang pera ng kumpanya. Ginagawa pa nilang base ang mga suite ng Shen Family Hotels. Para sa kanilang mga kalokohan kung saan-saan sila gumagawa. At may kakaiba pa silang hilig, gusto nilang i-record. Ang mga hindi dapat ikwento na proseso. Nakakadiri, talagang nakakadiri. Hoy mahal, ang kape ni Papa. Iba ang lasa sa iyo. Hindi ko inaasahan na mapapansin pa ni Mrs. ang lasa. Dahil iba ang uri ng coffee beans na gusto ni Sir at niyong master. Kaya iba rin ang amoy. Nga. Ang pinakamadaling paraan para lason ako sa bahay ay ang paggambala sa pagkain. At ang lasa ng kape ay nag-iba depende sa tao. Ito ang perpektong pagkakataon para maglason ng mag-isa. Wang ma, ayaw kong uminom ng kape ngayon. Palitan mo ng gatas. Tingyu, Wang Ma, magtimpla ka ng cup. Abuti ng 4 na oras kung hindi mo inumin. Sayang lang ang kanyang paghahanda. Kailan pa naging desisyon ng alila kung ano ang inumin ng amo, Wan King. Masyado kapeng interesado sa mga gawain ng pamilya Shen. Alam ka una, Chita. Pasensya na, naging madaldal ako. Tapos na ako, akyat na muna ako. 8-1 Ching. Naku, mahal, mabait naman si Van King. Bakit ka nagalit ng ganito? Sinabihan ko lang siya ng kaunti, nagalit ka na. Baka naman kasintahan mo siya. Ano ba pinagsasasabi mo? Ziga na. Gawin na lang natin ang sinasabi mo. Sakto nga. May business trip ako sa Hong Kong. Yung susunod na negosasyon. Ipasa na natin kay Tingyu. Tingyu, Tita, hindi ba ako gusto?
Simula nang dumating si Duoduo, ilang bises na niya akong pinagalitan. Alam kong mali lahat ng sinasabi ko, pero mabuti naman ang intensyon ko. Ang galing-galing ng asawa ko, kaso masyadong magaling. Kaya naiingit ang tatay niya at yung kabit na nagmamadali. Kaya siya nilalason. Kung alam mong mali lahat ng sasabihin mo, tumahimik ka na lang. Ang taray mo naman, mahal. Ang ibig sabihin ni Ate One King, gusto niyang aliwin mo siya. Hindi pa tahimikin. Bakit ka nagtatago sa sulok at nakikinig sa usapan namin? Ang bastos mo naman. Public area ang hallway, saka. Ang lakas ng boses mo, hindi mo maiwasang marinig. Ikaf, Fuan King. Asawa ko si Duoduo, magsalita ka ng maayos. Siege, Kian Duoduo. Hintayin Montag lang. Taray nga, pero pagdating sa pagprotekta. Ang galing. Kain na. Sino ito? ito si Tito Pin, matalik kong kaibigan noong kolehiyo. Ah, kamusta po Tito Kin? Kamusta? Si Tito Kin ay nasa abroad kadalasan. Siya at si MR Sidiwen ay magkaklase sa master's degree. Alam niya na gusto mong makipag-collaborate kay MR Sidiwen. Kaya umuwi siya mula sa abroad para tulungan ka. Si Kinshuen pala ito. Kaibigan ni Lola noong kolehiyo at matagal siyang nagkagusto sa kanya. Pero hindi naisip ni Lola kung makakatulong sa kanya si Kinshuen. Paano hindi maisip ni Lolo na kapwa niya ito kaklase? Hindi sinabi kay Lola dahil itong si Kinshuen ay matagal ng kapanalig ni Lolo. Sinadya ni Lolo na ipaubaya kay Kinshuen ang pag-uwi na ngayon para matapos ang kontrata sa mga susunod na araw. At sa signing ceremony, sisiraan nila si Lola na nagtataksil para maipasa ang mga ari-arian at legal ang hiwalayan. At makuha ang kumpanya. Naku, pagkatapos mahirapan si Lola. Si Kinshuen pa ang naging number 1 fan niya. Maya-maya, inaya niya si Lola ng pribado. At ginahasa siya ng ilang araw. Grabe, ang mga middle-aged ba sa mundo ay ganito kabaliw? Pero, ang ganda ng plot twist ng forced love story. Ma. Tito Kin, medyo late na. May iba pa kaming gagawin, hindi na kami makakapaghanda ng hapunan. Siege, walang problema. Mingsha, bukas NG umaga nalang kita susunduin. Ma, kung totoo ang sinabi ni Duoduo, ano ang gagawin mo? Hinayaan nila akong lokohin? Akala nila wala akong laban? At may kakaibang hilig pa sila, gusto nilang i-record. Ang mga eksenang hindi dapat isiwalat. Inyo, naalala mo ba? Ang sinabi ni Duoduo. Si Gujingan, mahilig mag-record ng mga eksena ng pangangaliwa. Kunin mo ang video. Kung sa signing ceremony, hindi siya gumawa ng kalokohan, walang gulo. Pero kung talagang ginawa niya ang sinabi ni Duoduo, at siniraan ako, gagantihan ko siya. Sa sarili niyang paraan. Si Diwen, masaya ang ating collaboration. Osren, Mr. Sidigivin, congratulations, ang collaboration na ito ay magiging modelo sa negosyo at magtutulot and win-win situation. Ito ay lahat salamat kay Boss Shen. Sa pakikipagtulungan na ito, hindi lamang ipinakita ni Boss Shen ang pambihirang kakayahan, kundi nakita ko rin ang malaking potensyal ng Mingsheng Group. Isang karangalan ang makipagtulungan sa kanya. Sobrang na po ang pag-uwi ni si Diwen. Boss Gu, talagang ang anak ng tigre ay hindi pusa. Si Boss Shen ay may kakayahan at may pangarap. Sa hinaharap, tiyak na pamumunuan niya ang Mingsheng patungo sa mas lalong tagumpay. Ay naku! Salamat sa mabuting hangarin ni Boss Wang. Tutun ka na si Tinyoy ay nakapagtaguyod ng mag-isa. Nang pakikipagtulungan kay MR Sidiwen ay patunay ng kanyang kakayahan. Kaya kami ni Jingan ay nagpasya na ibigay ng lubusan ang pamamahala ng Mingsheng Group kay Tinyo. Matagal ko nang narinig na bago pumanaw ang mag-asawang Boss Shen, gusto na nilang ipasa ang kumpanya sa batang Boss Shen. Pero palagi na lang, sinasakal ni Gujingan ang kumpanya at ayaw bitawan. Hindi ba? Isang lalaking galing sa hirap na nakatikim lang ng kapangyarihan. Paano niya ito madaling pakakawalan? Napakaganda nito. Noon, abala ako sa mga gawain sa kumpanya. Kaya hindi may iwasang hindi kita masyadong napapansin. Hinaharap. Pagkatapos may pasa lahat kay Tinyo, magkakaroon ako ng oras para sa iyo. Napakabuti niyang magpakita. Baka nga ako lang ang nag-isip ng masama. Noong ikaw ay isang mahirap na estudyante mula sa probinsya habang nanliligaw kay nanay. Sira-sira ang sapatos mo pero ayaw mong palitan. Ngayon, suot mo ang mamahaling sapatos mula Italia at kayang-kaya mong magsinungaling ng walang kaba. Sino? Sino ang nagsasalita? Kilos.
Mas mabuti kaya ngayon na. Ipapahayag ko ang balitang ito. SA lahat. Ha ha ha. Tingyue, Mr. ZDEVin. Sa mga susunod, may isang mahalagang bagay akong i-anunsyo. Pakiusap, sandali muna kayong magpahinga sa ibaba. Sige, zila po. Mga kababayan, alam ninyong lahat na ako si Gujingan, na noong araw ay isang batang mahirap mula sa liblib na nayon. Wala akong dala kundi ang aking sigasig at isang pusong umibig kay Mingsha. Wala akong ibang kayamanan. Ayan ang piliin ako ni Mingshu. Nang walang pag-alinlangan. Ako ay nagpasyang magsumikap ng todo sa aking puso. Sa buong buhay ko, sisiguraduhin kong mabuti ang trato ko sa kanya. Ilang dekada na ang lumipas. Hindi ko masasabing perpektong asawa ako. Pero kung tatanungin natin ang sarili, palagi ko siyang inuuna. Inaalagaan ko siya. Iginagalang ko siya. Heto na ang paglitaw ng Best Actor. Mas malalim ang paghahanda sa umpisa. Mas matindi ang saksak sa huli ay nako. Siya ang nagsasalita, pero hindi ko inakala. Ang asawa kong kasama ko sa higaan sa loob ng ilang dekada ay walang pakialam sa aming pagsasama at nagtaksil sa iba. At inilipat ang ari-arian, kaya nagpasya akong hiwalayan siya. Tutu Ba, tu? Shendong, Tutu Ba ang sinabi ni Gudong? Nagkasala ka ba talaga? Walang katotohanan. Sa harap ni MR CD1, inilabas ang kahihiyan ng pamilya. Gusto mo bang sirain ang kontrata, Mr. CD1? Pero siya ang investor na pinakamahalaga ang pagkakaisa ng pamilya. Shendong. Gudong, ano ba talaga ang nangyayari sa inyong dalawa? Tita, alam kong hindi dapat ako sumingit, pero hindi ko kayang panoorin nang walang imik si Tito na niloloko. Kahapon ng hapon, nagdala ako ng file kay Tito sa opisina. Nakita ko mismo, kayo at si MR Kinshuen. Sa opisina, malapit ang pagkilos at pinag-usapan pa ang paglipat ng core assets ng kumpanya sa inyong overseas na personal na account. Grabe naman. Para lang siraan. Ganyang kasinungalingan ang pinagsasabi. Teka, pamilyar ako sa eksenang to. Susunod na ba ang ebidensya? Sana kayanin ni nanay huwag mahimatay. Kung hindi, ang kikinsuin na. Middle-aged forced love hours ay maagang magsisimula. Baka naman, gawa-gawa lang ang lahat. Ma, hindi naman kayo talaga ni Kinano? Tumigil ka. Huwag kang padala. Naku, nagkasala talaga si Shendong. At dito pa na-expose. Mr. CD1, masisiguro kung galit na galit. Mga kasama, ang karakter ng aking ina sa negosyo sa loob ng dekada ay kilala ng lahat. Isang salita lang, naghuhusga na. Masyadong padalos-dalos. Tama si Small Boss Shen. Pinagkakatiwalaan namin ang ugali ni Boss Shen. Walang ebidensya. Grabe naman, ganyan ba talaga? Mga haka-haka lang. Alam kong walang patunay sa salita, itong mga ebidensya. Ay aksidente kong nalaman. Alam ko rin na masasaktan ko si tita sa mga sasabihin ko. Pero, hindi ko talaga matiis na makita ang pamilya Shen. Nataksil ng pinagkakatiwalaang tao. Isang malaking palabas na siya rin ang direktor, pero hindi ko siya masisisi. Sobrang sipag niyang tulungan si Gujingan kasi siya ay hindi anak ng kaibigan ng pamilya, kundi ang dating white light ni Gujingan. At anak niya sa iba. Ang lakas ng loob ni Gujingan. Pinagkat niya si Wanking sa tunay na anak ng pamilya Fu. Dahil dito, si Wanking ay nabuhay ng mahigit 20 taon ng komportable, kaya natural lang na tumulong siya. Kay Gujingan. Ma. Guyingan. Director Gu, hayaan mo akong magpaalala sa'yo. Ngayon ay mahalagang araw ng pirma ng dalawang kumpanya. Pakiusap, maging profesional ka. MR si Diwen, pesensya na. Ayoko ring ilabas ang kahihiyan ng pamilya. Pero si Shen Mingsha ay sobrang abusado. Lagi kong iniisip ang aming pagsasama. Pero siya ay nakipagsabuatan pa sa iba para wasakin ang buong Mingsheng Group. Shen Mingsha, SA mo pa lang. Ang mga ganitong galaw, hindi lang sa'yo ang kumpanya, tama. Sa loob ng maming taon, tiwala kami sa'yo. Karapat-dapat ka, Bea. Ang galing mong baliktarin ang katotohanan, lahat ng kasalanan. Ay ibinabato mo kay mama para ang mga shareholder ay siya lang ang tutukan. Kaya pala noong nagkasakit ang asawa ko.
Di nagtagal ay namatay para lang. Iligtas si Mama at ang kumpanya hanggang sa maubos ang kanyang lakas. Tumigil ka, huwag ka nang magsalita. Kuya, ano ba talaga ang nangyari? Huwag kang mag-alala. Kontrolado natin ang lahat. Gujingan, ilang dekada na tayong mag-asawa. Talaga bang wala kang ititira sa aking dignidad? Dignidad? Hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo mo? Sige. Ngayon, ipapakita ko sa lahat kung paano mo tinalikuran ang pamilya at ang kumpanya. Sige, tingnan natin kung sino ang mapapahiya. Ang mga ebidensya dito ay nagpapatunay kung paano ka nakipagsabuatan kay King Shuen. Pasirain ang interes ng kumpanya. Bago ko makuha ang mga ebidensyang ito, hindi ako makapaniwala na ang asawa kong kasama ko sa isang kama sa loob ng ilang dekada ay ganito pala. Ginawa niya talaga to, Gudong. Hindi madali ang pagpapanatili ng pamilya. Talaga bang gusto mong ihap sa buong kumpanya ang asawa mo? Ginong Zidi Ivin. Alam ko rin na hindi maganda to, pero dahil sa pagmamahal ko sa kanya, pinagtiyagaan ko ng paulit-ulit. Kaya lumala pa ang kanyang mga ginawa hanggang sa umabot na sa ganito. Tita, palaging iginagalang ka ni Tito. Noong nag-business trip siya, napagod hanggang ma-ospital sa appendicitis. Ayaw niyang mag-alala ka, kaya pinagbilinan niya kaming huwag sabihin sa'yo. Pero, paano mo naman nagawa to? Hoy, sobrang pagod daw. Mga kasinungalingan. Kasama niya yung bagong modelong kinakasama niya, naglalaro ng sobra. Hanggang ma-ospital at nakakuha pa ng nakakahawang sakit. Buti na lang matagal nang hiwalay ang kwarto ni Mama sa kanya. Kundi saan na ilalagay ang mukha ng isang socialite. Gujingan, huwag mong ilabas yung nasa loob. Kapag nailabas yan, talagang wawakasan nito ang buong pamilya natin. Gayon ka natakot? Noong ginagawa mo yung mga bagay na yon, bakit hindi mo inintindi ang pamilya at kumpanya? Gayon. Kailangan kong ihayag sa harap ng lahat ang tunay mong pagkatao. Gujingan, ipinanganak ko ang mga anak mo. Talaga bang ngayon mo pa isisiwalat ang mga karumaldumal na bagay na to? S.A. Publiko? Pasensya na sa inyong lahat. Ayaw ko rin nito. Pero ang ginawa mo, hindi lang sa akin, kundi pati sa mga shareholders at empleyado ng Mingsheng, ang pagkakasala. Para sa kanila, wala akong ibang pagpipilian. Tiosko, Grabe, 2. Breaking News 2, Sigurdong Headline. Naku, yung sa video, sigudong yon diba? Kanina, ang daming luhat hinaing, pero sa huli, siya pala yung nambabae. Yung bida sa video, siya rin yun. Kaya pala kanina, todo depensa kay Bosku, palipasa. Sobrang bait-baitan da. Hindi Totu 2. Hindi ganito. Patian, Yen, Bilis. Ginoong Gu, ikaw pala yung talagang nagtaksil sa asawa't anak. At sa pamilya, isang mapagkunwari na hindi man lang nagampanan ang tungkulin sa pamilya. Ipinapahayag ko, ang lahat ng kumpanya ko ay hindi na makikipag-ugnayan sa'yo. Ginoong si Diwen, pakinggan mo muna ako. Zia, ang nagbayad sa technician para taking video, yan. Sabihin Montag. Bakit mo ginawa to? Ito ba yung sinasabi nilang pag mabilis ang pagpasa ng sisi? Hindi ka naabutan ng konsensya. Iyo pa yung video, walang blur. May Dolby pa, tapos ngayon magsasabi ng kabaligtaran? Alas, pagkatapos ng lahat, ang lumangging na ito kahit na matapang upang dalhin si Xiaosan sa kanyang panig. Ano pa ang hindi magagawa? Paano ka magiliw sa akin kung bakit? Guyingan. Kapag ikaw ay sa pag-ibig sa Wet Moonlight, kinuha mo ang kanyang anak na babae. Lahat ay nakaayos sa paligid mo kapag iniisip mo ang mga bagay na ito. Hindi ba alam ng iba? Anak na babae ng White Moonlight. Hindi ba ito si Fuan King ang anak na babae ng pamilya Fu? Paano ka magagawa? Ngayon. Upang maguha ang ari-arian ng pamilya Shenyang. Sa iyong maliit na 3. Plano ang ganitong kalunuran ako at iba pa pribadong pagpupulong. Upang sumulong sa akin para sa paglipat ng ari-arian. Lahat ng iyong kamay. Tumigil sa pagkuha. Paano niya alam na itinatago ko ito ng isang lihim para sa kaya mahaba? Shenming siya.
Kan. Ito ay tumagal ng mahaba upang maghanda. MRC Diwen, ito ang disenyo niya. Isang paglalaro upang discredit ang aking reputasyon. Upang siya ay makawala dito. Gujingan naisip mo ay magiging tulad ka. Ang pagsala ng laman ng puting ngipin. Tingyue. Makikita mo ng malina. Ito ay isang nakukuha ni Gujingan sa nakaraang 6 na buwan. Mga tala ng mga nakakalat na bahagi ng Mingsheng Group at ang paglipat ng ari-arian. Patunay ng pagbili ng ari-arian sa ibang bansa. Kaya ang tao na talagang guwang out Mingsheng at pagtataksil ng kanyang kasala. Zia. Ano ang tatawagin mo sa bagay na ito? Paano mo magagawa ang ganuo? Wow, ang aking kabata ay sa mundo ng negosyo kapag siya ay bata. Pagkatapos mag-asawa, maaari kong magbigay ng aking asawa. Ang ganitong magandang mga bata ay maaari pa rin tumalon kapag sila ay luma. Hantorn Mano. Gujingan kumain ka sa loob at labas. Puti na mata na lobo ay dar upang kalkulahin ang ari-arian ng kumpana. Gujingan hindi ito nakakagulat. Maaming pagkawala ang napunta sa iyong bulsa. Ipinahayag ko na mula ngayon ako kasama Gujingan. Ang pagkawala ng kasal at ang kanyang trabaho sa Mingsheng Group. Ang mga katutubong posisyon ay nakansela sa parehong oras. Gumagamit din ako ng legal na paraan upang makabawi. Lahat ng ari-arian sa G. Si Diwen, mangyaring tiyakin. Ako ay Shantinyoy sa pamamagitan ng aking anak. Opisyal na magsisilbi bilang CE ng Mingsheng Group. Buong pananagutan sa operasyon ng grupo. Ginoong si Diwen, ipinapangako ko sa inyo. Ang pangunahing negosyo ng Mingsheng ay nananatiling matatag. Agad akong magsasagawa ng panloob na audit. Upang matiyak na hindi na mauulit ang ganitong pangyayari. Ang gwapo ng asawa ko. Simula bukas. Ako na ang #1 fan mo sa career. Layas mga lalaking manluloko. Dumating na ang gwapong presidente. Boss Shen, hinahangaan ko ang inyong tapang. Handa Ekong. Bigyan ng isa pang pagkakataon ang Mingsheng. Inaasahan ko ang ating susunod na pakikipagtulungan para sa win-win situation. Hindi ko sasayangin ang inyong tiwala. Guardia, palisin ninyo ang dalawang ito. Mulan Gayon. Hindi na sila papapasukin sa Mingsheng. Dalhin ninyo sila palabas. Mingsha A. Naloko ako NG demonyo. Pakiusap sa ngalan ng ilang dekada nating pagsasama. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Huwag mo akong hawakan. Dalhin na. Napakalupit mo. Ipinagtabuyan mo ako sa dulo. Hintayin Montag. Hindi ko kayo pahihirapan. Nanay, huwag ka nang umiyak. Kailangan mong lumaban. Magulo ang kumpanya ngayon. Kailangan ka namin ni Kuya para ayusin ang lahat. Tama ka. Ang lalaking manlolokong si Gujingan. Hindi karapat-dapat sa aking luha. Duo-duo, salamat sa iyo. May hindi pagkakaunawaan kami noon. Humihingi ako ng tawad. Nanay, huwag po. Wala naman akong nagawa. Kayong lahat ang handang-handa. Kaya nasampulan agad ang lalaking manloloko. Ete, huwag kang mahiya. Ikafen Gayon. Ang swerte namin sa iyo. Hindi na ba kami mababangkrut? Hindi na kami ni nanay kailangang sumayaw? Well, gumagalaw na naman ang mag-asawang iyon. Parang pala kang hindi naubusan ng gulo. Isang araw lang walang kalokohan, makati na ang katawan. Nanay, may balita. Ang chief cost engineer ng kumpanya. Nakalimutan sa mataas na sahod. Ano? Bukas na ang City Land Auction. Sa ganitong panahon pa talaga si Gujingan. Kinuha ang tao natin. Parang gusto niyang sirain tayo. Ano na ang gagawin natin? Cost engineering, di ba yun ang specialty mo? Pero ako, hindi pa ako nakapasok sa opisina at galing pa ako sa probinsya. Paano ko mapapaniwala ang biyenan at asawa ko? Siya ang ninuno ng engineering cost. Dudu, SA auction, SA day after tomorrow. Sumama ka sa amin. Ha? Kasama ko siya mga araw. Ang daming dating kaibigan ngayon. Sa hitsura na eksenang ito ngayon, para sa lupa sa kanluran ng lungsod. Maami talagang determinado na makuha ito. Siyempre, ito ay priority area ng gobyerno. Kahit si Mingsheng ay sumali sa auction, hindi ba't magkakagulo talaga? Tingnan mo ang proyektong ito, Director Gu. Bakit siya nandito? Yung nasa tabi niya, hindi ba si Director Shen? Hindi mo pa ba naririnig? Nagloko si Director Gu. Yung nasa tabi niya ang kabit, at ngayon.
Nagtatagpa siya ng bagong kumpanya, kitang-kita na kalaban niya ang Mingsheng. Tingnan mo yung nakasalamin sa tabi, Engineer Wang. Siya ang punong engineering cost estimator ng Mingsheng. Pinaswelduhan siya ng malaki mula sa ibang bansa. Maraming kumpanya ang gustong kumuha sa kanya. Noong nakaraang araw, binayaan siya ng malaki ni Director Gu at kinuha. Grabe ang move na yon, direktang inagawang. Core technical personnel, tingnan natin kung sino ang mananalo ngayon. Mahirap pa ring sabihin. Director Gu, ang galing ni Director Gu ay tulad pa rin ng dati. Kahit tulad ni Engineer Wang na talento, kayang kunin sa kanyang grupo. Talagang kahanga-hanga. Director Gu, sa hinaharap, asahan namin ang iyong gabay, duo-duo. Hindi naman, hindi naman. Talaga kayong lakas ng loob na pumunta. Pero kung tama ang alala ko, ang Mingsheng gayon, wala ng gang engineering cost estimator. DEBA? Ano ang kalokohan yan? Mali kami? Ngayon, sa Engineer Wang ay nasa amin. Walang tutulong sa inyo na mag-compute ng cost, tapos makikipag-auction pa kayo. Hindi ba't kayo lang ang mapapahiya? Payo ko sa inyo, umuwi na lang kayo agad. Baka mamaya sa venue dahil hindi mabilang ang account. Magkaroon ng kahihiyan, ang huling dangal ng Mingsheng Group ay mawawala na ngayon. Gujingan, huwag kang masyadong mayabang. Sinong nagsabi sa'yo na ang Mingsheng Group ay hindi na kaya kapag wala siya? Ipapakilala ko. Gayon, Ongsta Cost Estimator NG Mingsheng Group. Ang expert na akala mo'y nakuha mo, hindi kayang pantayan. Kahit isang daliri niya. Parang pamilya yung taong yon. Shinming Shu. Talagang desperado ka na, no? Kahit sinong tao na lang ang kinuha mo, akala mo makakakuha ng lupa. Sa buong Jiangcheng, sa larangan ng engineering course. Walang mas magaling PA kay Engineer Wang. Ang isang taong hindi man lang makapakita ng mukha. Anong tunay na kakayahan ang mayroon siya? HMP. Mga panauhin, magsisimula na ang auction. Mangyaring maupo ng maayos. Kung ganon, hintayin natin ang mangyayari. Ngayong araw, ang unang pagsubasta ng lupa. 1,000 ektarya ng lupang tiwangin sa kanluran ng lungsod. Panimulang presyo, 200 milyon. 210 milyon. Apat na 400 milyon. Ang laki ng bid, double agad, Director Gu. Parang ayaw talagang magbigay ng pagkakataon sa iba. Ang masarap na pirasong ito, tanging mga kumpanyang may malalaking pondo tulad nila. Ang makakakuha, tayo, manonood na lang. 400 milyon. Saan kukuha ng ganoong kalaking pera si Gujingan ngayon? Wrong and real estate, 400 milyon. May nagtataas pa ba? Congratulations, Director Gu. Magandang simula agad. Tiyak na magiging maayos ang kinabukasan ng Rong and Real Estate. Wala namang magagawa, handa at malakas ang kakayahan, yun ang importante. 400 milyon, unang tawag. Sold. Mingsheng Group, magtawag na. 430 milyon, 480 milyon. 500 milyon, maganda nga ang lupang ito. Pero 500 milyon. Parang sobra na yata. Tinga, 500 milyon na agad. Hindi ito auction, parang dalawang kumpanya lang. Naglalaban ng pride. Ma, kuya, itutuloy PABA natin? Sa itsura nila, paang ayaw talagang magpatalo sa atin. Kung ganito ang sitwasyon, walang magandang idudulot sa parehong panig. Ang lupang ito ang magiging sentro ng pag-unlad ng Jiangcheng sa hinaharap. Kung makuha natin ito, ang Mingsheng ay magkakaroon ng malaking advantage sa susunod na 10 taon. Ang halaga nito sa strategya ay mas mataas kaysa sa ngayon. Pero ngayon, malapit na ito sa pinakamataas. Nahalaga ng lupa kung itutuloy pa natin. Ang kita ay bababa ng malaki, hindi sulit. Hindi, kahit walang kita, hindi dapat mapunta ang lupa. Kay Gujingan, itong pride na ito, kailangang ipaglaban ng Mingsheng. 550 milyon. Director Gu, ang pinakamataas na halaga ng lupa ay nasa 600 milyon. Basta hindi lalampas sa 600 milyon ang ating offer. Iyak nakikita tayo sa proyektong ito.
600 milyon? Ano? 600 milyon? Mas mataas pa ito sa pinakamataas na presyo ng lupa ngayong taon. Grabe na talaga. Kuya, ano na, 600 milyon na. Itas Montag PA. Bakit hindi idagdag ito? Hindi ka ba nakakuha ng agresibo? Bakit walang tunog ngayon? Kahit ang matapang na magdagdag ng isa pang bibig, kahit na wala kang isa, matapang kang magtalo sa amin. Walang halaga ng profit kung hindi mo ito idinagdag. Walong profit margin. Naisip ko si Mingsheng ay mas malakas. Ito ay walang manggagawa ng Wang. Hindi ka makakuha ng disenteng piraso ng lupa pa ba? Siyempre, walang mga profesional tulad ng Wanggong. Natatakot ako kahit sila ay gumagawa ng isang assessment ng lupa. Ang totoong halaga ay hindi maaring hahatulan na maging mahiya. Karapat dapat din na makipagkompetisyo sa atin. Balol. Sa tingin ko talaga kung ano ang nakuha ko ay isang golden pimple. Ang lupa ay mukhang taba sa ibabaw, ngunit ito ay puno ng mataba sa lupa. Komplikas na aktibong fault zone. At ang pag-iingat ng sakuna ay maaaring magbayad muli sa iyong 0.2 bilyon. Paano namin magagamit mo ito kung hindi tayo makatotohanan? Ang presyo na malapit sa itaas na limitasyon ng lupa ay upang kumuha ng sinkhole na ito. 0.6 bilyon sa unang pagkakataon. Pagbabago sa pakikitungo. Ang Rongan Real Estate ay matagumpay na nanalo ng unang lugar. Nakita ba ito ni Shen Mingsha? Ito ang puwang kung saan ang talento ay kung saan ang kayamanan. Kung hindi mo mapananatili ang iyong pangalan, karapat dapat kang tingnan ang fat. Nahulog sa aking gujingan plate. Tila ang bilog na ito ng real estate ay si Rongan sa hinaharap. Ito ang leader. Pag-abati kay Gudong. Ang mga lalaki at kababaihan ay mapapahintulot sa iyo na maging arrogant para sa isang oras. Isang minuto. Sa tingin ko, hindi ka pa rin makakatawa. Susunod, ang ikalawang karamihan ng auction na ito. Matatagpuan sa Chengdong New District, ang pagsisimulang presyo ng basura ay 30 milyong yuan. Narito tayo. Ang aming layunin ay ang lupa na ito. 35 milyong. 40 milyong. 000 milyong. 50 milyong. 50 000 001 Basis. Pagbabago sa Mingsheng Group para sa transaksyon sa presyo ng 50 milyong yuan. Matagumpay na auction para sa lugar 2. Shen Mingsha ito. Ito ang trump card na inimbitahan mo. Hindi ko makakuha ng lupa ngayon. Pumunta ay gumawa ng larawan ng basura na walang nagmamalasakit. Hindi kahit isang disenteng competitor. Ito ay talagang nagpapatawa ng mga tao. Ano ang alam mo tungkol sa 50 milyong? Kahit kung bumili ka at ilagay ito doon, ako ay masayan. Hanggang ngayon, siya ay mahirap pa rin sa pagsasalita. Sino ang hindi alam? Ang pagpapaunlad ng silangang bahagi ng lungsod ay napakahirap. Hindi ka believe, Bea? Kinuha ang basura na ito bilang isang sanga. Mingsheng talagang nawala ang paningin ng lupa sa oras na ito. Ano ba ang halaga ng pag-develop dito? Ingna, malayo sa prime lot na nakuha ni Chairman Gu. Parang langit at lupa ang pagkakaiba. Makhang without Engineer Wong. Ang Mingsheng ay wala na rin. Sino nagsabi sa inyong kami ang magde-develop nito? Hindi namin ito ay develop. Kung hindi i-develop, bakit kayo gumastos ng 50 milyon? Mag-alaga ng baboy. Siyempre, hintayin lang tumaas ang value. Baka swertehin. At kumita ng ilang beses pa. Hintayin tumaas. Paano tataas ang basurang lote na to? Ang pangit ng taste mo, kaya pala nagtatago ka. Tingnan natin saan nakuha ng Mingsheng ang tangang to. Kian Dodo, Ikaf Pala. Shen Mingshu Shen Mingshu. Wala na ba talagang tao ang Mingsheng? Isang probinsyana ang isinaba? Ito ay Katava-Tava. Sabi ko na nga ba, hindi ganyan ang mga profesional. Nakt Atago. Probinsyano ka lang pala. Halika tingnan nyo ang Mingsheng ngayon. Isang walang alam na. Probinsyana ang pinadala sa bidding. Mukhang malapit nang bumagsak ang Mingsheng. Anong sinasabi mo? Jaminshan, Nakamali ka talaga this time. Pinamahala mo ang kumpanya sa isang walang alam na manugang. Para mo na ring itinulak sa hukay ang kumpanya. Tama Zi Jamin Gu. Without Engineer Wong.
Wala na talaga ang Mingsheng. Ganito na lang. Ang unprofessional na desisyon nila. Sino ang nagsabing babagsak ang Mingsheng? Malayo ang lugar na to. Maraming luma, siguradong priority sa demolition. Pag naglabas na ng plano ang gobyerno, baka umabot pa ng ilang beses ang compensation. Demolisyon? Kian duo-duo. Akala mo ba nasa probinsya ka? Na pwedeng bayaran ng ilang daan? Negosyo ito, milyon-milyong puhunan. At demolition lang ang alam mo? Ang jologs mo. Kahit bigyan ka ng malaking puhunan. Maliit lang ang iniisip mo. Ang manugang ni Chairman Shen, hindi talaga bagay. Mukhang malulugi ang Mingsheng sa 50 milyon na to. Malaking pagkakamali. Tika, tingnan en, yo ang bagong official announcement. Naging Education Hub ang East New District. At demolition ang load. Tumaas ang value ng 10 bises. Tutu pala. Anong swerte NG Mingsheng? 50 milyon ang puhunan, bilyon-bilyon ang tubo. Ang galing ng mata mo. Grabe, ang talas. Bakit kaya hindi ako nagtaas ng bid kanina? Ate, taman ka ang hula montag. Ang galing mo talaga. Hindi ito pamumuhunan, ito ay parang salamang ka. Ginto ang ginagawa sa bato. Oon ka, duo-duo, ang galing-galing montag. Swerte lang talaga. Parang bulag na pusa na nakahuli ng daga. Ilang bilyon lang yan? Yung lupa ko sa kanluran, sa hinahara. Ikita yan ng higit 10 bilyong purong tubo. Tama, pag na-develop na yung lupang yon, ang Mingsheng niyo. Yayapakan pa rin ng wrongan namin. Direk Gu, mas mabuti sigurong tawagan mo na ang survey team na pinadala mo sa site. Sa oras na ito, malamang nakakita na sila ng masamang balita. Nag-aalala na siguro kung paano sasabihin sa'yo. Ano ang sinasabi Montag? Direk Gu, may balita ang survey team. Yung lupa sa kanluran, punong-puno ng mga yungib at bitak sa ilalim. Paalang sa pundasyon at sa mga panganib. Kailangan ng dagdag na 200 milyon. Ano? Ang manugang ni Derek Shen. Ang galing talaga. Kahit ang survey team, hindi nakita agad ang problema, alam niya. Oon ka. Hindi lang kumita ng bilyon sa lupa sa silangan. Hindi pa nalugi sa lupa sa kanluran. Ang galing ng mata sa pamumuhunan. Napakataas talaga. Paano mo nalaman na may problema sa ilalim ng lupang yon? Boss Gu, hindi mahalaga kung paano ko nalaman. Ang mahalaga, kanina, 600 milyon ang ginastos mo sa lupa. Sa pag-ayos ng lupa, kailangan pa ng 200 milyon. At yan, hindi pa kasama ang posibleng aksidente sa konstruksyon at pagkaantala. Kahit na matapos mo yan ang taunang pagpapanatili, pamamahala at lahat ng gastos. Kailangan ng 10 taon bago ka makakita ng kita. Ikaw. Kaya mo yan, Boss Gu. Alagaan mo ang katawan mo. Sana umabot ka sa araw nakikita ka na. 400 milyon. 480 milyon. 500 milyon. 550 milyon. Kaya pala, alam mo na talaga na bitag yung lupang yon. Kanina, pinaakyat mo ng paakyat ang presyo para sa pinakamataas na halaga. Mapasok ako sa apoy. Boss Gu, bata sa subasta, ang may pinakamataas na taya ang mananalo. Malaki ang pera mo, hindi talaga namin kayang makipagkumpetensya, Mingsheng. Kaya tinulungan na lang namin kayo. Kian duo-duo, masamang babae ka. Nagplano ka laban sa amin? Sana hindi ka magkaroon ng magandang wakas. Nga pala, kung tama ang naaalala ko. Noong hiniwalayan mo si nanay noon, mga 50 milyon lang ang nakuha mo, di ba? So yung natira, 550 milyon malamang hinira mula sa mga pangunahing bangko. Kung susundin ang 10 taong termino ng pantay na prinsipal, kung gayon. Boss Gu, bawat buwan kang magbabayad ng mahigit 6 na milyon. Kasama na dyan ang 2 milyon na kakalabas lang. Kung ganon, ang cash flow ng rongan, malapit na bang masira? Ying-an. Ano bang klaseng mentalidad to? Sa ganitong kalagayan, paano ka mabubuhay hanggang sa araw na makita mo ang kita? Bakit dito pa nahimatay? Nakakadiri talaga. Ipagkatiwala mo sa akin. Hello, meron ba kayong tubig na ginamit sa paglilinis? Mas mabaho, mas maganda. Yung kalinis mo sa sisi. Yung kakakuha lang. Ah, Mas mabaho, mas mabilis magising.
Physical therapy too. Ma'am, ito yung tubig na kakalinis lang sa CR. Sigurado. Malakas ang amoy. Ang amoy nito ay tunay na autentiko. Yan Dudu, ano ba ginagawa Montag? Tinutulungan kitang gisingin siya. Sobrang himatay naman niya. Yunhao, tulungan mo ako. Sige, ate. Buksan mo bibig niya. Mas mabaho, mas mabilis gising. Gising na ako. Gising na talaga. Nako, ang bilis ng gising. Hindi to basta mabahong tubig. Ito ay swerte. Kian Dudu. Hintayin Montag ako. Ginoo, bitawan mo na. Patay na ang inyong asawa. Tumahimik ka. Hindi siya patay, natutulog lang siya. Nabubulok na siya, Ginoo. Nabubulok na ang inyong asawa. Hindi siya nabubulok. Ano ba to? Ganto na ba kaloko ang mundo? Ate, ang galing mo. Parang alam Montag lahat. Ako. Siguro swerte lang talaga ako. Swerte? Ete, tulungan mo akong mag-books. 300 na to. Wala pa rin akong nakuha na hidden item. Grabe. Ngayon, ang dami na palang paraan kumita. Isang stuffed toy. Nakatago, isang nakatagong bersyon. Ete, ang galing mo talaga. Si Bonzo yan. Matanda ka na, dapat kasing tahimik ko. Yunhao, may dahilan din ako sa mga nangyari dati. Pwede ba tayong magkita? Bukas ng umaga alas 10, sa park tayo magkita. Diyos ko, ito ba ay libre lang na panoorin? Ang ganda ng muscles at linya. Bakit hindi pa mas maluwag ang bathrobe na ito? Anong nangyari? Mahal, magandang umaga. Ito ay espesyal na sinabawang ginawa ko para sa iyo. Pampalakas ng katawan? Dudu, may nagawa ba akong mali kamakailan? Alam kong may ayaw siya, pero itong reseta. Matagal na akong hindi nagluto nito, medyo hindi nasanay. Pero pareho lang ang epekto. Sige, mag-practice na lang ulit ako. Kahit hindi gaanong kaakit-akit ang itsura. Pero masarap naman ang lasa. Salamat sa hirap mo, mahal. Ano pa bang pag-aalangan sa atin? Ikaw, kung talagang gusto mong magpasalamat sa akin, siguro naman ay hindi ka magdadalawang isip na ipahawak sa akin ang iyong EBS. Panaginip mo yan. Dingyue, may problema. Dinukot ni Guying an si Yunhao. Anong nangyari? Kahapon, kinainuman ni Fuan King si Kuya. Gusto sana niyang tapusin na ang lahat. Pero hindi pala maganda ang balak ng dalawang yun. Diretso nilang dinukot. Nasaan na ngayon si Yunhao? Hindi alam, hindi matawagan, naka-off ang location. Shenming siya. Nasa akin si Yunhao. Pero malas ang batang ito. Hindi pa gaanong katagal, natalo na siya ng 30 milyon. Baka naman gusto mong bayaran ito bilang kanyang ina. Guying an, ano ba ang gusto Montag? Kung gusto mo siyang makuha, dalhin mo ang pera sa Royal Club. Sasabihin ko sa iyo,
Kaunti na lang ang pasensya ko. Huwag kang maglaro-laro sa akin. Maraming utang ang dalawang yun. Tiyak na wala silang pambayad kaya naisipan niyang. Ganitong kalokohan, dukutin si Shin Yun Hao. Gawin siyang matalo sa sugal. Nakakita na ako ng mga nanloloko sa tatay, pero yung sa anak, bago to. Duo-duo, anong gagawin natin ngayon? Tara, samahan mo akong kausapin si Gujingan. Yunhao, Kuya, Isang gwapong binata. Ngayon, mukha na siyang baboy. Ate. Kuya. Guyingan. Anak mo siya, paano mo nagawang saktan? Anak ko? Ngayon, ang bata sa tiyan ni Wan King. Ang tanging karapat-dapat na maging anak ko. Tigil na ang kalokohan. 300 milyon. Kung hindi, walang makakakuha sa kanya. 300 milyon? Kanina, 30 milyon lang sinabi mo. Pwede bang magbago ang isip ko? Kailangan ng appointment para sa malaking withdrawal sa bangko. Paano ako makakakuha ng ganoong kalaking pera? Walang pera? Madali lang yan. Nasa Imperial Club tayo. Kung walang pera, pwede tayong manghiram. Tayo'y manghihiram ng 300 milyon. 3 round para magdesisyon. Pagkatapos, kahit sino ang matalo o manalo, pakakawalan ko siya. Ano sa tingin mo? 300 milyon. Hindi sapat yan para sa akin. Basta kayo'y umupo sa lamesang ito. May paraan ako para kayo'y mangutang ng 30 bilyon o 300 bilyon. Pagdating ng panahon, hindi lang itong basura ang matutubos, kundi pati ang buong pamilya Shen ay kailangang isuka ang lahat. Parang langit ang daan, hindi mo tinahak, impyerno naman ang pinasok mo. Makipagsugal sa akin. Parang pala kang tumalon sa kumukulong mantika. sumaray. CJ, kung ganon ang hilig mo, Gujingan, sasamahan kita ng ilang round. Duo-duo, marunong ka bang maglaro? Hindi, pero siguradong hindi ako matatalo. Dodo. Lumaki si Gujingan sa probinsya at natuto ng pandaraya mula sa mga sugarol. Baguhan ka, masasaktan ka lang kung makikipaglaro sa kanya. Si second brother ay champion sa Texas Hold'em sa ganitong maikling panahon. Natalo ng 30 milyon. Tiyak Zina Guyingan at Fu Vanying. Ang nagtulungan para sa setup. Tama ka dia it. Ano, hindi naman siguro kayo. Takot lang sumabak sa laro? Sige, kung takot kayong matalo, lumuhod kayo at magmakaawa sa akin. Baka sakaling maganda ang mood ko, bigyan ko pa kayo ng 1% discount. Sabi ko na, ako ang sasama sa'yo. Duo-duo, ako na lang. Noong nag-aaral ako sa abroad, madalas akong maglaro ng Texas kasama mga kaibigan. Kahit medyo rusty na ngayon, mas maganda pa rin kaysa sayo na. Hindi pa talaga nakakalaro. Ipagkatiwala mo sa akin, huwag kang mag-alala. Simulan na natin. Ang galing mo. Expert ka talaga. Para sa akin, hindi mukhang baguhan ang galaw niya. Baka katulad din namin. Anong kinakabahan? Sa laro, kailangan ang karanasan at diskarte. Isang probinsyana lang siya. Kahit may konting alam, HMP. Pakitang tao lang. Guest ang masusunod, ikaw ang magdedisyo kung ano ang laro, Paigo, Texas, o Baccarat. Hindi ko alam ang mga sinasabi mo. Pero tatlo tayo, maglaro tayo ng Daodizu. Luditsu, nagbibiro KBA? Nandito siya para maglaro ng Daodishu. Daodishu, akala ko may malaking kakayahan ka. Yun pala, pangbata lang ang alam mong laro. Probinsiyana. Ano naman, basta manalo ako sa inyo. Mag-deal na. Siege.
Ang base natin ay 10,000. Pwede kang magtaya. Kung ilang puntos ang itataas, iyon din ang multiplier hanggang 5. Ang Dao de Zhu ang pinakamadaling dayain, kaya ayon sa estilo. Tiyak na bibigyan ako ni Gujingan ng magandang kamay. Para ma-excite ako. Kapag confident na akong tumaya ng mataas, sila naman ang magkakaroon ng parang coincidence na panggigipit para malubog ako. Tingnan mo ang mga baraha. Ay, para saan ang 3 barahang iyon? Ano ba itong nilagay dito? Teka alam, yung mga panghuling baraha. Baraha ng landlord, bago ka pala talaga. Di mo alam yung mga patakaran. Mukhang yung mga pa-impress mong galawan. Panggulat lang pala. Ganitong level lang, tapos sasabak ka? Parang pera Montag lang yan eh. Sinong nagsabing di ko alam yung rules? Tagal ko na kasing di nakalaro, nakalimutan ko. Ano, to? Yang nga baraha Montag. Aray. Pangkaraniwan lang, tong baraha kao. Tatawag ako ng isa. Hui, maganda, tong baraha kao. Tatawag ako ng 3. Honey, di mataas yung tawag nila. Dapat ba akong maging landlord? Tabak ka. Dapat talaga. Ang ganda ng baraha mo. Tawag ka ng 5, tama. Panigurado panalo yan, tawag ka ng 5. Mukhang puro bomba tong baraha, kahit anong tira panalo. Pero sa totoo lang, to yung bitag na inihanda nila, 10,000 puhunan. Sa maingat nilang pagmaneho, 1 round lang. Mabubutas na ang bulsa ko. Duo-duo, di ba masyadong malaki yung 10,000 puhunan? Halatang may plano sila tignan Montag yung mata nila. Halatang may binabalak, di dapat ituloy ito. Bakit di ka tumawag ng landlord? Tatawag. Ang ganda ng baraha, dapat talaga. Tatawag ako ng 5. Wow, ang ganda ng swerte ko ngayon. Ang galing ng swerte ko. Woo, grabe talaga. Walang kahit isang basurang baraha. Di ko inakalang ganun siya kagaling. Nahuli na yung tanga. Eh di una akong maglalabas ng 3 at 1. 3 3 at 1 7. Bomba. Inapabomba niya ako. Aray. Bakit wala akong 3 at 1? Sige, 4 na 5. Bomba agad sa simula? Ang ganda siguro ng baraha niya. Hala, 4 na 5, sakto may 4 na 6 ako. Ano ba yan? 1 3 1 pa lang, yung tira ni Dudu. Diretso kayong 2 ng bomba. Nga, bakit niyo binomba yung 3 3? Baka naman, inayos niyo na yung barahan niyo. Hui, bak ganyan. Ikaw naghalo, paano kami mag-ayos? Kung ayaw mo sa maraming bomba, di bumomba ka rin. Eddie, ako. 4 na 8. Tangstern. 4 na 10. 4 na yacht. Naku, simula PA lang puro bomba na. Nanaginip ba ako? Kung totoo ito, bilyon-bilyon ang mawawala o mapapanalunan dito. 4 na GT. Aray. Sakto. 4 na K. Sige na, di ko nalalabanan ang sariling grupo. Pass na ako. Pasensya ha, kaya ko pang sumunod. 4 na U. HMP. Pass IOKO. Sister One King, ikaw. Sige, 4 na 2. Mukhang maswerte ako ng konti sa'yo ngayon. Sa kamay mo ngayon, 4 na 7 na lang siguro natitira. 9 na bises nang may bomba mula kanina. Basehan ay 100K, tumaya ka ng 5 bises, 9 na bomba pinatong ng 9. Kapag natalo, babayaran mo kami bawat isa. 256M, 2 tao magkakasama. Upod 512M lahat. At hindi pa tapos ang laban kapag natapos. Baka mas malaki pa ang malugi mo. 500 A. Mas malaki pa ito sa 300 A na natalo ni Yunhao. Grabe, sobrang laki nito, hindi pwede.
Pass na kami sa tao, yun how. Ikaw na bahala sa sarili mo. Ate, huwag naman. Di imontak kami pababayan. Gusto mong umalis? Sa sugalan, walang atrasan kapag nagsimula na. Kyan duo-duo. Kapag sumuko ka, magbabayad ka. Kung di mo kayang magbayad, ipapaubaya mo kay Tinyu. Ibigay ang 20% shares ng Mingsheng Group bilang pantubos. Panaginip Montag. Kahit mamatay ako, di ko hahayaang mapunta. Ang Mingsheng Group sa tulad mong taksil. Aray, hindi mo na tumapipigilan. Gayon. Magbayad ka o magbigay ng shares, kung hindi, kayong lahat. Hindi makakaalis dito. Naku, Ying-an. Ziduduo at Siyi. Ay pino at makinis ang balat. Kapag di nakabayad, ipadala sa ibang lugar, baka kumita pa ng malaki. Hahaha, tama ka. Tama na, pwedeng ilipat ang shares, pero sila hindi mo pwedeng galawin. Hahaha, Ziege. Dalhin mo ang kontrata. Halika. Teka, sino nagsabi sa'yo? Natalo ako sa round na to. Hahaha, naku, kyan duo. Nang anggarap kabi 4 na lang natitira sa'yo. Paano mo sasagot sa 4 kung 2? Hahaha. E di tingnan mong mabuti ang mga baraha ko. Ano ba talaga? Naku, nasa kanya ang Joker Bomb. Joker Bomb, panalo ako. Paano nangyari yon? Paano na sa'yo ang Joker Bomb? Bakit hindi pwedeng nasa ko? Ang Joker Bomb, nasa akin talaga to. Dayan, yan. Nasakin ang Joker Bomb. Hindi ko naman hinawakan ang mga baraha mo. Paano ako magdadaya? At One King. Baka nagkamali ka lang ng tingin sa baraha? Nakkamali? Katawa-tawa. Paano ko naman malilimutan ang sarili kong baraha? Banking, bakit ganyan ang baraha Montag? Hindi pwedeng mangyari to, ang trump card ko. Joker Bomb dapat. Bakit naging 4 na shet? Kayo, nakitaan yo ang trump card kao kanina. Joker Bomb talaga yon. Siya ang may kagagawan. Baka nagkamali ka lang, nasa kanya talaga ang Joker Bomb. Nakita namin lahat. Si ate ay Diyosa, kahit anong. Palit ng baraha at memorya, kayang-kaya lang. Medyo malaki lang ang konsumo ng powers mamaya. Kailangan kong hawakan ang abis ng asawa ko para makabawi. Kayong lahat, binayaran niya para lokohin ako. Kyandol, Teritoryo ito ni Longyi, ang pagdadaya, ay may masamang kahihinatnan. Long Ye. Ang lakas ng loob. Sino ang may ganitong lakas ng loob sa teritoryo ni Longyi? Sa aking lugar, magdadaya? Naku, Longyi. Tamang-tama ang dating mo. Ito ang babaeng. Nandaya sa lugar mo, sinira ang patakaran. Longye, ang ganitong mga taong naninira, dapat mong parusahan ng husto. Si Long Ye na mukhang napakalakas, sa totoo lang. Ay asawang sunod-sunuran na 50 piso lang ang baon araw-araw. Gusto niya uminom ng milk tea na may taro at pearls. Kailangan pa niyang magpaalam sa asawa niya. Paano niya nalaman? Hindi naman siya nagsalita. Paano ko naririnig na nagsasalita siya? Longyi, ang lakas ng loob magdaya sa lugar mo. Parang wala na silang takot sa batas. Dapat silang parusahan ng mabigat ayon sa patakaran. Para maging babala sa iba. HMP, ang lakas ng loob magdaya sa lugar ko? Dapat parusahan. Ziege, hulihin ang mga mandaraya. Talaga bang siya? Kyanduo-duo, tapos kana. Zila? Bakit sila ang hinuli? Longye, siya ang mandaraya. Bakit kami ang hinuli nyo? Longye, dapat siya ang hulihin. Tumahimik ka. Ang galing mo ah. Legal ang entertainment venue ka o. Pero ginulo ninyong 2 gag ang lugar. Ilang rounds lang. Natalo ang binatilyo ng 30 milyon.
Ang galing mo ah. Longye, nagkamali kami. Hindi na namin ulitin. Patawarin niyo po kami. Longyi, misunderstanding lang ito. Anak ko si Yunhao, naglalaro lang kami. Guying an, wala ka bang hiya? Kanina nang pinipirmahan mo kami ng kontrata. Bakit hindi mo sinabing biro lang? Ngayong nahuli na, sasabihin mong misunderstanding? Sa mundo, walang ganong kasimple. Oon ga. Ikaf, Sigish, dalhin niyo palabas ang dalawang ito. Parusahan ng ayon sa patakaran. Longyi. Tingnan Montag, ano bie, tu? Boss Shen. Maraming salamat. Paulit-ulit na ang ginagawa ng dalawang ito sa akin. Pero hindi ko sila mahuli ng may ebidensya. Ngayon, salamat sa advance info mo. Kaya nahuli ka o zila. Walang anuman, Longye. Ako ang dapat magpasalamat sa pagtulong mo. Walang problema. May sugat ang kapatid mo, ipagamot mo muna siya. Ako na ang bahala dito. Lanan, Salamat. tara na. Ano ang ibig sabihin ng Diyos na sinabi niya sa isip niya? Si Mama Atsi, sa hospital na lang para alagaan si Yunhao. Ihatid muna kita pa uwi. CJ, Bago pa dumating yung bola. Bakit mo ako hinila? naramdaman ko lang may paparating. Kaya hinila kita. Dodo. May tanong ako, ano ba talaga ang pagkatao mo? Ako si Kian Duo lang. Isang swerteng. Magandang dalaga. Swerte lang ba talaga? Na-predict mo ang darating na bola. Alam mo pa natataas ang lupa sa East City? Siguro, talagang alerto lang ako at swerte sa pera. Kung ganon, lalo kitang dapat ingatan. Para doblehin ang kita ng Mention Group. Naku, ang gwapo talaga pag mumiti. Gusto ko siyang i-claim gayon din. Tara, aking munting lucky charm. Malamig sa labas, uwi na tayo. Hoi, kuya, ate. Ano? Malapit na birthday ko, bagong taon. Gusto kong subukan ang bago. Ano na naman? Gusto kong. Kulayan ito ng berde. Shenzi, kapag ginawa mo yan, ipaparamdam ko sa'yo kung bakit pula ang mga bulaklak. HMP. Ong boring. Kuya, 6 na taon lang tanda mo sakin. Bakit parang antique ka na? Ete, sabihin ko sa'yo, paglampas ng 25 ang lalaki. Parang 65 na. Si kuya, tanda na. Shenzi, Mauna na ako. mahal. Pwede akong hindi paniwalaan ng iba. Pero ikaw, dapat maniwala ka sa akin. Ang lambot, ang ambience. Ang tagal kong naghintay. Makakatikim na rin ba ako ng karne? Ay, ang saya bigla. Ang bilis naman. Honey, malapit na birthday ni Z. Ano kaya ang ipagregalo? Ang daming options. Nahihirapan ako mamili. Usually, alahas o limited edition. Na bago damit ang binibigay ko. Gustong-gusto niya yon. Ganun ba? Ikaw, ano ang gusto mo? Ako. Gusto ko ng ginto. Mas mabigat, mas maganda. Hindi mo ba gusto ang brilyante? Hindi ba't sabi nila, ang brilyante ay walang hanggan, isang piraso ay sapat na? Mas maganda ang ginto. Ito ay matibay na pera. Antigo sa panahon ng gulo.
Ginto sa panahon ng kasaganaan, alam mo ba, nitong mga nakaraang taon. Tumaas ng husto ang presyo ng ginto, ang brilyante, sobrang mahal. Mas gusto ko yung makintab at mabigat. Mas bagay sa akin ang mga cute. MRS Shen, ito ang bagong katalog ng aming mga produkto. Gusto mo bang tingnan? Sige, tignan ko. Hoy, itabi muna yung mga pinagawa dati. Maghanda ng isang set ng alahas na ginto para kay Emrashen. Mas mabigat, mas maganda. Yung makaron sa dessert table, dapat galing sa kanluran ng lungsod. Paborito ni Z ang lasa nila. Huwag kayong mag-alala MRS, naipag-utos na. Ayusin ang anggulo ng backdrop, pati na rin ang mga lobo. Dagdagan ng matingkad na kulay, maganda sa litreto, 6 MRS. Ipapaayos ko agad. Siyempre, ang pinakamahalaga ay ang seguridad bukas. Puro kaibigan at kamag-anak ang dadating, ayokong may makialam. Lahat ng papasok. Dapat masusing suriin. Huwag kayong mag-alala, Boshen. Nagdagdag na kami ng tao, siguradong walang problema. Lanan. Bakit tayo parang daga sa kanal? Nakatago dito, samantalang ang pamilya Shen ay nagdiriwang ng ganitong mamahaling birthday party. Walang kwenta ang galit. Ngayon, hindi lang natin mabayaran ang utang. Si Long ay patuloy na hinahanap ako. Kung hindi ako magiging masaya, hindi rin sila birthday party. Gagawin kong masira ang pamilya Shen. At hindi na muling makakabangon. Kamusta ka na? MRS Lee, matagal na tayong hindi nagkita. Maligayang kaarawan, MSZ. Salamat. Ang ganda at granding party. Anong ginagawa ninyo dito? Hindi kayo welcome dito. Mingsha, birthday ni Tsiyin gayon. Bilang ama, gusto kong batiin ang aking anak. Hindi ba pwede? Oo. Tita, dati rin akong mabuting kaibigan ni Z. Siyempre, taos-puso kaming nagbibigay ng pagbati sa kanya. Huwag kayong masyadong madamot. Huwag ninyo kaming palisin. Kayong dalawa. Dodo. Halika rito sandali. Sa araw ng birthday party, nahayag ang nakakahiyang eskandalo ng hipag at bayaw ng pamilya Shen. Ang malaswang eskandalo ay nahayag. Tingnan ko lang kung paano kayo makakapanatili sa mataas na lipunan. Salamat sa inyong lahat. Sa pagdalo sa birthday ng aking anak na si Z, handa na ang mga pagkain. Maaari na kayong lumipat sa dining area. Ingat kayo, magkita-kita na lang tayo mamaya. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Baka naman may binudbud ka sa akin. Kyandor. Ano ba ang tingin mo sa akin? Yun how. Ano ba? Alam kong may mga reklamo ka. Sa akin bilang iyong ama, pero mag-ama naman tayo. Walang masama sa pag-inom ng isang baso, di ba? Sig, ano ba ang gusto mong sabihin? Tapos na, alis na tayo. Tara, Bakit? Bakit walang nangyayari? Baka naman, itong si Shen Yunhao.
ay hindi kaya. Tignan natin sa loob. Kung sakaling hindi ito magtagumpay, pwede naman natin silang tulungan. Bakit hindi kayo nahihilo? Dapat ay Ate, sabi ko sa'yo, sobra ka nang nanood ng mga teleseryeng walang kwenta. Nabobo ka na. Amoy pa lang ng gamot mo. Ang baho, parang pinaghalong pabango at pestisidyo. Gusto mo pang manloko. Sa kukote ninyong dalawa, huwag na kayong maglaro ng mga mind games. O baka naman kayong dalawa ay talagang wala nang mapuntahan. Gusto ninyong maghanap ng stable na trabaho. Sa loob ng bilangguan, Kian duo-duo. Huwag kang masyadong mayabang. Kahit na wala kayong naging pisikal na relasyon. Ano naman ang magagawa ninyo? Malinaw na nakunan ng CCTV ng hotel. Na pumasok sa isang kwarto, mag-isa lang kayong dalawa. Kapag kumalat ang mga litrato at video na ito, tapos na ang pamilya Shen. talaga? Pero sa tingin ko, wala na kayong pagkakataon para gawin iyon. Salamat sa kooperasyon ninyo. Marami silang malalaking utang. Na-overdue na at may kaso na. Naghahanap na kami ng paan para mahuli sila. Ngayon na lang namin sila nahuli. Zinadya Montag, tu, Kiandodo. Ito ay isang bitag na sinadya mong isagawa. Siyempre naman, kung hindi, akala mo ba ang seguridad ng pamilya Shen? Ay, gawa sa papel. Madali lang ba? Makas kang daw hata. Ano itong bekas palagay ng mo? Nang ganun kadali, kami naman ay sumusunod lang sa script ninyo. At nagtayo lang ng entablado para sa inyo. Ate, sa kaliitan ng utak nila, ang maisipan lang na maglagay ng gamot ay sobrang husay na para sa kanila. Huwag mo nang asahan na maabot nila ang aming planong diskarte sa diskarte. Pero yung alak kanina ay ininom ninyo talaga. Yung eksklusibong recipe ni Ed. Isang piraso, gising ang utak, 2 piraso, hindi mapapagod, 3 piraso. Ay hindi na kailangan. Sa kaliit ng kakayahan ninyo. 1 piraso lang, sapat na para sa inyo. Tara na. Kian duo-duo. Hindi kita palalampasin. Paalam. Mahal. Kain na rin tayo. Ang asim, kuya, ito ba yung amoy ng pag-ibig? Wow. Talagang inihanda mo para sa akin at solid pa. Hindi lang ito, kumpleto ang set. May inihanda rin ako para sa'yo. Isang gintong korona, 10 kilo. Honey. Ang sweet mo, honey. Yung 10 kilong corona, baka mabali ang lig ko. Pero sigurado, ang ngiti ko ay aabot hanggang batok kasabay ng araw. Tara na.